Maraming salamat kapatid. Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. Salamat at muli po tayo ay nagkita-kita sa umagang ito upang papurihan at upang mapakinggan ang salita ng Panginoon. So bago po ihayag, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, God, dakila at makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Sa mga salita mo, O God, na amin nga pong pag-aaralan sa umagang ito, dalangin ko patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So sa umagang ito mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ito po ay tungkol sa study and obey the scriptures. So yun po yung pamagat ng ating pag-uusapan sa umagang ito, study and obey the scriptures. Pag-aralan at sumunod. Ano po ba yung scriptures na tinatawag? Ito po ang salita ng Diyos. Or ito po ang Biblia. Kaya sa ating text, sabi po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Okay. Sabi po niya diyan, we are in Tagalog version. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo po ay naniniwala sa Biblia na ito po ay salita ng Panginoon, na ito po ay galing sa Panginoon. At sabi po diyan, at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon dahil itutuwid po niya tayo, itatama po niya ang buhay natin at makikita po natin na makakapamuhay po tayo ng tama, wasto at bagay na nakakalugod sa mata ng Panginoon. And verse 17, sabi po niya ulit. Okay, sabi niya sa verse 17, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ito po ay para sa atin upang sa ganoon mga kapatid, tayo po ay makagawa ng mga mabubuting mga gawain, sabi diyan, habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. So ang tanong, bakit po kinakailangan na mag-aral tayo, makinig sa salita ng Panginoon at sumunod sa kanyang utos? Dahil alam po ba ninyo, kung tayo po ay mag-aaral at susunod sa utos ng Diyos, ano po ang gagawin sa buhay natin? Ito po ay palalaguin po niya tayo. No. Why we need to study and obey the Word of God? Because it is for spiritual growth. Lumalago po ang ating buhay spiritual. Katulad din po naturally, physically, no, sa pagiging babyhood natin, childhood, adulthood, hanggang sa dumating tayo sa mga edad na ganito, mga kapatid, kinakailangang may nangyari sa atin, di ba? Kaya nga kumain po tayo para tayo ay lumago, lumaki. Ganon din po spiritually. Kinakailangan po ang salita ng Panginoon. Para po sa ganon, tayo po ay lalago spiritually. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Okay, sabi niya ulit sa kanyang salita. Kasi nga sabi natin, ang salita ng Panginoon, tuturuan po niya tayo para tayo ay lumago. Dahil sabi po ng ating Panginoong Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang po tayo nakafocus sa mga natural, physical foods na kinakain po natin, maging ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Kaya mahalaga po na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos upang tayo ay lalagot sa ating spiritual life. Dapat mga kapatid, mga kaibigan, balanse lamang po ang ginagawa natin sa buhay natin. Kung iniaayos natin, gusto nating ayusin yung ating physical life or natural life, ganun din po ang gagawin natin sa ating spiritual life. Ang physical life po natin ay temporary lamang.
Pero ang spiritual life po natin ay dadalhin po niya tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos upang sa ganun po, tayo po ay makapamuhay po ng naaayon sa salita ng Panginoon at lalago po tayo spiritually. Okay. Pangalawa po, kung bakit kinakailangan mag-aral tayo sa kanyang salita at sumunod. Because it kept us from sin. Ibig sabihin, inilalayo po niya tayo sa kasalanan. Maaring ang ating nakaraan, wala kasing salita ng Diyos na napapakinggan po ng bawat isa sa atin. Kaya tuloy ang nangyari po sa mga buhay natin, napariwara kung ano-ano po yung pinaggagawa natin. All of us ay makasalanan. Yun po ang sabi sa kanyang salita. No one is righteous, no not one. That's why we need the Word of God. So ang salita ng Panginoon ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang maggagabay sa atin, ito po ang magtuturo sa atin. Kaya sabi niya dyan, ang salita ng Diyos, ilalayo po niya tayo sa paggawa ng kasalanan. In Psalm 119, verses 9 to 11. Okay, tingnan ulit natin ang sabi sa kanyang salita. Psalm 119, verses 9 to 11. Paano mapapanatili ang isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Ito po ang tanong. Paano nga ba makakapamuhay ng malinis ang isang tao? Sabi niya dyan, mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. So mamuhay ayon daw po sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Panginoon, ito po ay salamin ng buhay natin. Ito po ang gabay ng buhay natin. At sabi po dyan sa verse 10, buong puso akong lumalapit sa inyo. Kaya mga kapatid, lumapit po tayo ng buong puso sa Panginoon. Kaya sabi dyan, kaya tulungan nyo akong huwag lumihis sa inyong mga utos. Kaya ito po sana yung desire ng puso natin, na sabihin natin sa Panginoon na Lord, tulungan mo ako, turuan mo ako Panginoon, na ako ay hindi lilihis sa iyong utos, na nandun sana na magkaroon ako ng desire na sundin ang iyong mga utos. Dahil sabi po sa verse 11, maganda pong maging memory verse po natin, ang verse 11, no? Na ang sabi po diyan, ang salita nyo ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. In English version, sabi doon, I will hide, itatago ko ang iyong salita sa aking puso para ako ay hindi magkasala sa iyo. So, mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay isinasa puso natin, dahil siya po ay nasa puso natin, kaya ang mga ginagawa rin po natin ay naaayon sa salita ng Panginoon dahil nga ang salita ng Diyos ay itinago sa puso at iniingatan natin para tayo po ay makapamuhay ng tama, ng wasto sa mundong ito. Meron pa po tayong pagkakataon. Ang bawat isa po sa atin ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para mabago ang mga dapat mabago sa buhay natin. Lahat po tayo ay kinakailangan po nating magbago. That's why, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Nandyan man kayo, nandito man kami, nasaang lugar man po tayo, lahat po ng tao sa mundong ito ay kailangan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ang magtuturo sa atin. Kaya alam po ninyo mga kaibigan, mga kapatid, salamat dahil nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos sa pagkakataon na ito. Kaya pwede po tayong mabago ang mga dapat mabago, maayos ang mga dapat ayusin sa area ng buhay natin because the Word of God will teach us. The Word of God will guide us. So, another reason po kung bakit kinakailangan na tayo ay mag-aral at sumunod sa salita ng Diyos because it make us clean. Ginagawa po niya tayong malinis, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay gumagabay, tumutulong sa atin para tayo po ay malinis. Sabi po doon sa John 15 verse 3. Okay, sabi ulit sa kanyang salita, no?
malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. So, the Word of God, ang salita ng Diyos, ay naglilinis po sa buhay natin. Kaya napakaganda po na palagi tayong nakikinig sa salita ng Panginoon. Kung may mga Biblia po tayo dyan, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Dahil gagabayan po niya tayo. Kung meron po tayong binabasa, meron tayong napapakinggan, of course, meron tayong sinusunod. Isn't it? Kasi nakapakinig tayo. Kasi meron tayong nabasa. Pero kung wala po tayong napapakinggan at wala tayong nababasa na salita ng Panginoon, ano po ang susundin natin? Wala. Kung ano lang yung napakinggan natin na sabi-sabi sa mundo, yun yung ginagawa natin. Pero right now, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon at kung tayo ay susunod sa kanyang salita, makikita natin na tunay na ito po ay maglilinis sa buhay natin. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng salita ng Panginoon dahil tunay po na ito po ang kailangan natin sa mundong ito, ang salita ng Diyos. Alam po ba ninyo, napakasarap po sana ng buhay natin sa mundo? Kung lahat sana ng nilalang ay merong salita ng Diyos na nakatago sa kanilang puso at ginagawa, sumusunod sa salita ng Panginoon, ay ang sarap-sarap mabuhay siguro sa mundong ito, di ba? No? Kung ang mga Pilipino, sana lahat po tayong mga Pilipinos ay merong salita ng Diyos na sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Alam po ninyo, masaya po ang buhay at naniniwala ako na hindi na kinakailangan siguro, baka wala ng profesyon na maging pulis kasi nga ang mga tao ay mababait na, lahat na ay sumusunod, di po ba? Pero alam po ninyo, no, sa mundong ating ginagalawan ngayon, kasi nga, sabi, ang mundong ito ay nandyan po kasi ang kaaway natin. Sino po ba yung kaaway natin? Si Satan. Siya kasi ang kaaway sa mundong ito na talagang ang ginagawa niya ay naghahasik siya ng kasamaan sa mundong ito. At ang pag-asa lamang po kung tayo ay mananampalataya at naniniwala sa Panginoong Hesus. No, alam po ninyo, gumawa man po ng kasamaan ang demonyo sa buhay natin, meron tayong pag-asa, meron tayong aasahan dahil merong Diyos na tutulong sa atin para mapagtagumpayanan ang gawain ng dyablo sa buhay natin. So ito po ang kagandahan ng merong salita ng Panginoon, mga kapatid. Okay, another thing, kung bakit kinakailangan na tayo ay mag-aral, makinig, sumunod sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos, is that because it direct us. Direct us, mga kapatid. Itinutuwid po niya ang maling buhay natin, ang maling landasin natin. Sabi po sa Psalm 119, 104 verses 105, sabi niya, sa pamamagitan ng inyong mga tuntunin, lumalawak ang aking pangunawa. O tingnan po ninyo, nang dahil po sa salita ng Diyos na ating napapakinggan, lumalawak ang ating pangunawa. So the more po na nauunawaan natin ang tao kung bakit siya ay nagkaganyan, kung bakit gumawa siya ng isang bagay. Dahil alam po ninyo, merong reason kasi kung bakit ang tao ay may ginagawa, meron siyang rason na minsan po hindi ito maunawaan ng kapwa-tao kung bakit ganon ang ginawa mo. Pero alam po ninyo, sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, lumalawak po ang ating pangunawa. Hindi po nagiging makitid yung ating pangunawa, kundi nauunawaan po natin ang ating kapwa. Kaya pag nauunawaan po natin ang ating kapwa, hindi po tayo nagiging high blood, mga kapatid. No, naiiwasan po nating maging bad temper kasi nga nauunawaan natin. At sabi diyan, kaya kinamumuhian ko ang lahat ng gawaing masama. Dahil tunay po, kung may salita na po ng Panginoon sa buhay natin, alam po ninyo, pag nakakakita na po tayo ng mga kasamaan, ng mga bagay-bagay na gumagawa ng hindi tama, ayaw na natin. Bakit? Kasi nga, nandyan na po ang salita ng Panginoon na alam natin na iyon yung tama at yun ang dapat sundin at yun ang dapat gawin. And verse 105, sabi doon sa Psalm 119, verse 105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw
na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Alam po ninyo, pwede po bang English version po itong 105? Kasi meron pong magandang explanation dyan sa verse, sa English version. Sabi po dito, "Your word is a lamp for my feet, a light on my path." So ibig sabihin, kung meron po tayong salita ng Panginoon, ito po ay ilaw ng ating mga paa. So ibig sabihin, merong ilaw yung paa mo dahil meron kang salita ng Panginoon. So kahit na madilim man ang kagubatan, mga kapatid, nakikita mo ang dinadaanan mo dahil merong ilaw ang iyong paa. At sa bawat hakbang mo, kahit na punong-puno ng kadiliman, sa bawat hakbang mo, dahil may ilaw ang iyong paa, sabi doon, "Your word is a light, lamp to my feet and a light to my path." Light to my path. So habang ikaw ay dumadaan, naiilawan yung daanan. Kaya kahit na madilim, mga kapatid, sa bawat hakbang mo, merong liwanag. Kaya kahit na madilim, nakikita mo ang iyong dinadaanan. So ganyan po makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Panginoon, nagbibigay ilaw po, mga kapatid, sa ating buhay. Hindi na po tayo dadaan sa kadiliman. Napakahirap pong dumaan sa kadiliman. Dahil sa kadiliman po, maraming mga kababalaghan na nangyayari sa kadiliman. Maraming mga kasamaan na nangyayari sa kadiliman. Pero sa liwanag, everything is exposed. At ang nais ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay lumakad, dumaan sa liwanag. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang salita ng Panginoon. So hindi lamang po yan. Ang salita ng Diyos din po, it gives health and healing. Ayan. Kaya nagbibigay po siya ng kagalingan. Ang salita ng Panginoon, no? Jeremiah 33 verse 6, sabi doon. Jeremiah 33 verse 6, sabi po sa kanyang salita, "Pero darating ang araw na pagagalingin ko ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan." Hindi lamang po buong lungsod, but we can apply it individually. Sa bawat buhay natin, na tunay nga po na merong kagalingan, merong healing na ibinibigay ang Panginoon. Kailangan po natin ng kagalingan, mga kapatid. Hindi lamang po kung may sakit tayo na we need healing. Because alam po ninyo, sa aspetos po, lahat po ng aspetos ng buhay natin, baka merong abnormal. Abnormal ang relasyon natin, abnormal ang social life natin, no? Abnormal ang mga spiritual life or emotional life. We need healing. No? So pagagalingin po niya tayo. At minsan din may sakit din, pati bulsa natin. O paano nagkakasakit yung bulsa natin? Wala tayong pera, 'di ba? So kailangan din po natin ng kagalingan upang sa ganun po ay meron tayong because sa mundong ito kailangan din natin ang pera, although in the word of God sabi doon, "Do not love the money." Yun ang mali po doon. Pagmamahalin natin ang pera, doon na po nagiging hindi tama. We need money in this world. Kung wala kang pera sa mundong ito, pagiging kawawa tayo, di po ba? Wala tayong pambili, wala tayong magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. That's why we need money. Pero pag minahal na po natin ang pera, doon na po nag-uugat ang kasamaan sa mundo. Kaya wag nating mahalin ang pera. No? Ang pera kailangan, pero sabi sa kanyang salita, wag mahalin ang pera. Dahil kung minahal mo na ang pera, kapatid, diyan na po nag-uumpisa, diyan na nagkakaroon ng ugat para ikaw ay magkasala sa iyong buhay. Kasi minsan, nang dahil po sa walang pera, kay nakakagawa po ng hindi tama ang isang tao, di po ba? No? Pero alam po ninyo, mga kapatid, no, pag may Panginoon sa buhay natin, sabi nga natin, tutulungan niya tayo. Kaya magkakaroon po ng healing. It gives health and healing. Palalakasin po niya tayo at tutulungan, gagabayan, even in our physical life. That's why we need the Word of God.
Kaya kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Okay. Another pa po, kung bakit tayo ay nag-aaral, nakikinig, at kailangang sundin ang salita ng Panginoon because we need to reach our final destination. Hindi po ang mundong ito ang ating destinasyon, mga kapatid. Meron pong sinasabi sa Bible na final destination pagdating ng takdang panahon. At ito ay mararating lamang natin ang final destination na ito kung mayroong salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil may dalawang lugar na pwedeng puntahan ang tao. Saan mo gustong pumunta, kapatid? Langit ba or impyerno? Alam ko po na lahat po tayo gusto po nating makarating ng langit, di po ba? Ayaw natin ng impyerno. Dito nga lamang sa mundo, nararanasan na natin ang impyernong buhay. How much more kung makakarating ka sa talagang real na impyerno? Di mas mahirap, kapatid, no? Tingnan po ninyo ang tao pag naghihirap sa mundong ito, na sasabi niya sa kanyang sarili, impyerno naman ang buhay ko. So talagang mahirap. So ayaw natin ng impyerno. Gusto natin ang kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, meron pong pag-asa ang bawat isa. Kung ang buhay man natin sa mundong ito, nakaranas man po tayo ng hirap, mga pagsubok, mabibigat na pagsubok sa buhay, meron pa pong pag-asa habang tayo ay may hininga, mga kapatid. Dahil kailangan natin ang Diyos sa buhay natin, at sana po, bago po natin isauli yung buhay natin sa Panginoon na lumalang sa atin, na nagbigay, nagpahiram ng buhay sa bawat isa sa atin, makita po natin ang tamang daan, isali po natin ang Diyos sa ating buhay, para hindi po tayo magsisi sa bandang huli. Dahil naniniwala po ako na sa pagkakataon na ito, ang bawat isa ay meron pang pag-asa dahil humihinga ka pa, kapatid. Meron ka pang buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya may pag-asa pa po tayo. Kaya wag po nating sayangin ang pag-asang yan, ang darating na mga araw pa na naririto tayo sa mundo upang sa ganun, mga kapatid, makamtan po natin ang kaharian ng Panginoon. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi po tayo makikinig sa salita ng Panginoon at hindi natin isasali ang Panginoong Hesus sa buhay natin, kapatid, baka mas lalong impyerno ang magiging buhay mo pagdating ng takdang panahon, pag nawala ka sa mundong ito. Kaya hayaan na lang po sana natin na sa mundong ating ginagalawan, dito po natin naranasan na ang buhay natin ay naging impyerno, no? Wag po sana habang buhay. Na sana ang pupuntahan natin, makakapiling po natin ang Diyos na lumalang sa atin. Kaya mga kapatid, meron pa pong pag-asa ang bawat isa. Huwag po nating sayangin ang buhay natin. Dahil ang bawat isa po sa atin, napakahalaga ng buhay mo, kapatid, sa mata ng Panginoon. Ang bawat tao ay mahalaga sa mata ng Diyos. Ayaw po niya na ikaw ay mapunta sa impyerno. Ang nais ng Panginoon ay makamtan mo ang biyaya ng kaligtasan, na makapiling mo ang Diyos, na maranasan mo ang perfect life na kapiling ang Panginoon. Yan po ang nais po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wag po nating sayangin ang pagkakataon, mga kapatid. Dahil ang Diyos po ay naghihintay sa bawat isa sa atin, na isuko po natin totally ang buhay natin, nahayaan po natin na siya ang kumilos sa buhay natin. Kaya kapatid, kung isasali mo siya, susunod ka sa salita ng Panginoon, merong magandang bukas
na naghihintay sa iyo. Kaya mga kapatid, mahalaga po ang salita ng Panginoon. At dito po tayo magwawakas sa verse na ito, and Luke chapter 11 verse 28. Yan po yung pangwakas po nating verse sa umagang ito. Sabi po doon sa Luke chapter 11 verse 28, pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ikaw ay isang taong pinagpala. Dahil makakamtan natin, makikita natin na talagang pagpapalain ni Lord ang buhay natin. Sabi niya, kung kayo ay susunod, may pagpapalang makakamtan ang bawat isa. Kaya mga kapatid, hindi po nasasayang yung atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dahil kung ang bawat isa po sa atin ay susunod sa salita ng Panginoon, makikita po natin na merong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So diyan po nagtatapos yung ating Bible study sa umagang ito at samahan po ninyo ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa buhay po ng aking mga kapatid. Nakikita mo po, O God, kung ano po ang kanilang sitwasyon. Nakikita mo po, Panginoon, kung ano po ang buhay na meron sila. Panginoon, tulungan mo nga po, O God, ang iyong mga anak. Dalangin po, Lord, na ang buhay po nila ay patuloy na ialay sa iyo, O God. Na makamtan nga po nila ang masayang buhay, ang buhay na pinagpapala, ang buhay na kasama ka, Panginoon. Kaya, O God, sa mga salita mo na napapakinggan ng aking mga kapatid, tulungan mo, Panginoon, na ito ay mamunga sa kanilang buhay. Na i-apply po nila sa kanilang buhay para makita ang pagbabago at tunay na may Kristo na nagahari po sa kanilang buhay at lubusang makamtan ang biyaya ng kaligtasan. Tulungan mo sila, Panginoon, sa mga cases po nila na kanilang hinaharap. Gabayan mo sila, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan, ng pag-asa, na sila po ay muling tatayo, Panginoon, sa kanilang buhay, na kasama ka, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa gagawin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, at ikaw lamang po, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan. Salamat, O God. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you all. Ibalik ko po sa ating MC. Yes, palapag po sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor Rasul.